Wait, share nyo to sa mga kids nyo. Alam nyo ba mga kapatid na 1400 years before, bago pa lang pinanganak si Jesus, may ginawa na ang Diyos para ipakilala siya. Hindi lang sa New Testament nagsimula ang story ng salvation. Sa Old Testament pa lang, inihayag na ito ng Diyos. Yun nga lang, karamihan sa atin, hindi ito napansin. Now, let me show you something amazing. Sa Old Testament, may isang leader na pinili ng Diyos. Ang pangalan niya ay Joshua, na kung tawagin sa Hebrew name, Yeshua. Now, fast forward sa New Testament, meron ring isang taong nagngangalan ng Yeshua sa Hebrew name, na kung tawagin mo sa English ay Jesus. The same name, the same meaning. Yeshua means the Lord saved. In the book of Matthew chapter 1 verse 21 says that the angel said, "You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." Hindi ito coincidence. Ito ay revelation. Now, mga kapatid, sa Old Testament, pinangungunahan ni Joshua ang mga tao mula sa wilderness papunta sa promised land. Pero bago sila makarating doon, may problema. May ilog, the Jordan River. Malalim, malakas yung agos, at hindi nila kayang tawirin mag-isa. At dito, nagiging personal ang kwento. Because that river represents something. It represents separation. Separation sa buhay na kanilang kinalalagyan at sa layuning itinakda ng Diyos para sa kanila. Just like us, gusto natin ng peace, gusto natin ng bagong simula, gusto natin ng purpose, pero may separation. May hadlang, may kasalanan, may brokenness, and we cannot cross on our own. Hindi sinabi ni Joshua na, lumangoy kayo, languyin nyo. Hindi rin sinabi ni Joshua na, gumawa tayo ng barko para tawirin yung ilog. But God told to Joshua, step forward in faith. Kaya nung sumunod sila sa utos ng Diyos, agad-agad tumigil yung agos ng tubig. Kaya nagkaroon sila ng daan at nakatawid sila. Now Joshua, also called in Hebrew name Yeshua, led them into the promised land, into a new life. Now here comes the gospel. Fast forward sa New Testament, meron pang isang Yeshua. Yan naman ay si Jesus. Nung time na pumunta si Jesus sa River Jordan, the same river, but this time, hindi siya tumawid. Pumasok siya para sa atin. He stepped into our sin. He stepped into our brokenness. He stepped into our separation between us and God. But this time, mga kapatid, sa halip na tumigil yung agos ng tubig, ang kanyang sariling buhay ang ibinuhos niya sa cross. Kaya nga, si Joshua led people into the promised land, but Jesus led us into salvation. Joshua gives them new location, but Jesus give us new identity. Joshua give them temporary rest, but Jesus give us eternal life. Kaya nga, it's very clear and powerful, mga kapatid, na walang sino man sa atin ang makakatawid sa lumang buhay papunta sa bagong buhay kung wala si Jesus sa buhay natin. Religion cannot save us. Good works cannot save us. Trying hard cannot save us. But only Yeshua, Jesus, whose name the Lord saved, can save us. Kaya nga, mga kapatid, maybe today, parang naramdaman mo, parang nakatayo ka sa harap ng River Jordan. Pagod ka na sa dating buhay, pagod ka na sa pagkakasala, pagod ka na sa kawalan ng direksyon. You want change, pero hindi mo alam kung paano tawirin yon. But good news, hindi mo na kailangan isipin kung paano ang daan. Jesus said in the book of John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. This is not about religion. This is about relationship between us and God. Kaya nga, mga kapatid, if you are saying, gusto ko ng bagong buhay, gusto ko ng magsimula ulit, this time, gusto ko ng sundin si Jesus, it's very easy and simple. Just repent of your sin. Repent comes from the Greek word metanoia or metanoio, means turn around, complete turn around, and radical change.
change the way you think, change the way you speak, and change the way you live, and becoming a child of God. And always remember, Yeshua loves you, and I love you too.